Magandang araw mga ka-Wonder and welcome back sa ating YouTube channel. Ito ang Wonder Vlogcaster. Magandang araw sa inyo lahat. Pag-usapan natin mga ka-Wonder itong pasabog ni Senator Panfilo Lacson ukol dito sa mga espionage, sa mga spy na pinapakalat ng China dito sa ating bansa. Na itong ang tinagurian na Chinese sleeper agents na mga pinaniniwalaan nga na member ng China's People's Liberation Army o yung PLA na nandirito nga sa ating bansa na nagkakalat sila ng kanilang mga operasyon. Alam natin na nag-umpisa yung mga yan, pumutok yan at namayagpag yung mga Chinese na yan, pogot, kung ano-ano pang operation nila during the time of former President Rodrigo Duterte. Ngayon, ito ang tanong mga ka-Wonder. Alam natin na malapit na ang 2028 election at mayroong posibilidad, ito po yung opinion at ayon sa mga nalalakap natin ng mga informasyon na nakakalat yan dyan sa mga articles, journals dyan sa Google and Facebook, na may posibleng partisipasyon, itong China para tulungan si Sara Duterte na manalo sa 2028 election. At nang sa gayon, na magawa rin itong China ang kanilang malayang operasyon sa ating bansa. Ano ang kahinat na ng bansa natin mga ka-Wonder kung hahayaan nating manalo o maluklok itong Sara Duterte at malamang game over sa ating bansa? Wonder Vlogcaster. So yun nga mga ka-Wonder, no? Pag-usapan natin itong pinag-usapan nila sa Senado. Na ito nga sabi ni Senator Pin Lacson na meron siyang allegation at patungkol sa recent development, no? Nitong mga Chinese sleeper agents na nandirito sa ating bansa. They seem to be regular people, no? Itong mga to. Pero ito ay pinaniniwalaan ding miyembro ng People's Liberation Army, yung mga sundalo ng China na nandirito, no, kumakailan lang, ano, na may pumasok dito during pandemic na nagtrabaho sa Pogo na pinaniwalaan din na ito yung member ng People's Liberation Army. At yung mga iba nilang operation dito ay nabuko na nga, nalaman, at tuloy-tuloy pa rin mga ka-Wonder. At ang kinapapanganib pa niya, ikalat na sila dito sa ating bansa. Ano ba yung sinasabing Chinese sleeper cell na yan? No? Na dinidiscuss pero hindi naman i-explain. Ito ay mga grupo ng ahente or mga agents mga ka-Wonder. No? Parang mga Pogo employee lang na pinadala rito para magtrabaho para sa China. Dito sila nagtatrabaho pero ang operation na sa China. Ito ay may potential na link sa China, no? Na mukha silang normal lang na naninirahan dito sa Pilipinas. Pero sila ay i-activate at kikilos na sa kanilang maka-espiyang trabaho o gawain kapag sila ay sininyasan na o binigyan na ng assignment. Yung kanilang tinatawag na operation or other covert o yung mga lihim na operasyon. Yan po itong mga Chinese cell sleeper na sinasabi natin mga ka-Wonder. So, itong kinababahala natin dahil kalat pa sila mga ka-Wonder kung saan-saan sulok ng Pilipinas. Yung iba natagpuan sa Palawan, alam natin kung ano meron dyan. Malapit yan sa base ng mga militar. Dahil itong Palawan mga ka-Wonder is isang strategic place na malapit nga dyan sa disputed waters. Kaya nandiyan dyan yung mga Chinese na yan. Alam na natin na malapit sila sa shore natin at doon sa karagatan na dispute. At maging dito sa Comelec building, malapit sila. Alam na natin yung Comelec, yan ang nakaduda. Anong ginagawa nila dyan sa Comelec? At alam natin na malapit na rin ang eleksyon. At bakit sila, yung presensya nila ay natagpuan dyan sa Comelec building in Manila? O sabihin natin, around the vicinity of Comelec. Bakit sila natagpuan dyan? Yan ang mga palaisipan dyan mga ka-Wonder. Alam natin na pro-China itong mga Duterte. At alam natin na simula na naging presidente si Duterte, malaya silang nakakapaglayag. In fact, naging more aggressive sila. Tingnan yung ginagawa sa ating mga vessel. Ngayon, tinitira nila. Noon, sa panahon ni Duterte, hindi. Dahil open. Ngayon, hindi na natin pinapayagan. Kaya tinan mo, anong ginawa nila? Ino-oppress nila tayo at sinusuppress, hinaharas nila tayo. Aside from that, mga ka-Wonder, malapit din dito sa seat ng power ng Pilipinas sa Malacanang mga ka-Wonder. Ano ang ginagawa rin nila dyan? So makikita natin kung bakit sila nandiyan dyan sa mga place na yan na talagang matuturing nating
dapat protektahan. No? Na bakit nandiyan sila. Kaya tayo ay duda bilang opinion at mga nag-gather na nating opinion at opinion din ng ibang mga content creators na itong China ay malaking impluensya dito sa mga Duterte. At sila ay malakas ang loob itong mga Duterte dahil nga recently naging funder sila nitong mga rally. Ayan po, in-expose ha. Malamang sa pagtakbo ni Sara Duterte, posible, hindi ko sinasabing confirm ha, posible silang mag-finance dito sa mga Duterte. At kapag nangyari yan, alam na nating malapit itong si Rodrigo Duterte dyan sa China. Walang malayo dyan para kay Sara Duterte. So, ang network nga according kay Lacson is widespread, no? At hindi limited sa mga few isolated individuals, mga ka-wonder. So, pinupush ngayon ni Senator Lacson yung hot pursuit, no? Gumagamit tayo ng ating mga intelligence operation, ano? Imbis na yung mga aresto lang, mga prosecute lang dahil eventually pinalalaya lang. Kaya dapat dito talagang with kasama na may intelligence operation malalim na may ground na para sila ay maaresto na, no? At hindi na makapagbalik. So may mga actual evidence dito, no, na mula nga sa NBI, mula pa noon, na ito nga, itong 19 individuals, no, 13 na Chinese, 5 Filipino, yan masama eh. Laging may cohort, laging may accessory na Pinoy, kahit dyan sa Pogo. May mga politiko na laging Pilipino ay parang aso na kanilang utusan, no, kutsaba. At isang Cambodian, na ito ay mula sa 6 na anti-espionage operation according kay Lacson. So isang high-profile case, mga ka-wonder din, ano, ang sinabi rito na 5 Chinese nationals na naaresto sa kanilang aerial surveillance. Meron silang ginagawang pagsusurveillance sa aerial. Gumagamit ito ng mga drones para makita nila yung taas. May camera yan, mga ka-wonder. Maaring nakalink na yan sa China o may record sila, papasa nila sa China. So itong drones na to, nakikita nito yung mga imagery, yung mga imahen, mga photos ng intelligence ng Philippine Navy at Coast Guard facilities sa Palawan. Kaya nandoon sila kasi strategic place ito. At sila po ay nabisto. So according sa report, itong mga devices nila na nakakuha ng mga photos and videos ng mga sensitive military and naval installations, gaya ng mga docks, ng mga Coast Guard stations, at terrain maps, including yung Subic Bay. So, grabe. Itong mga Chinese operation na to ay naging talamak doon nung simula na naupo ito si Duterte. So, isa pang operation na tagpuan dyan, yung 2 Chinese and 3 Filipinos were arrested for allegedly doing unauthorized surveillance near Malacanang. Anong ginagawa nila? Of course, hindi naman makapag-operate dyan itong mga Chinese kung wala yung asong Pinoy na ginagamit nila. No? Para kasing aso na eh. Sabi nga eh, nakita natin sa picture, ano? Itong si Duterte, may mga meme dito, may mga nakita natin mga illustration na ginagawa siyang aso ni Xi Jinping. Baw lang ng baw sa kagustuhan ng China kasi may pinapalit na pera. So itong nakita na to, sa Malacanang at sa military camps, meron din silang operation na nahuli, unauthorized surveillance, at maging sa US Embassy. Ito po yung mga masiselang lugar na pinapakawala ng China yung kanilang mga operasyon. At itong Philippine Immigration, Bureau of Immigration, yung BI, ano, ay nag-indicate din na some of the Chinese nationals na nandirito na sa Pilipinas, dekada na, nananahimik lang, no? Parang natutulog lang sila na anytime pwede silang gisingin. As early as 2002, nandirito na may mga legal silang status. May mga working visas and marriages, at hindi natin alam na ito'y posibleng mga parte ng covert operation ng China. At yung mga mechanism nila, no? Nasabi nga ni Senator Lacson, ito yung kinababahala, no? Network na sila ng mga espionage, malawakan, no? Not just individual, ha? Malawakan ito. Talagang operation sila. On a mission sila, mga ka-wonder. At of course, hindi makakapag-operate yan kung walang financial sustenance or financial help, no? Support from the China itself. Na ang ginagamit nga nila, mga ka-wonder, ito mga civic group. Mga grupo-grupo dyan, nakikipasok sila, nakikiblend sila, no? Itong mga, lalo na itong mga Chinese Communist Party, United Front, yung Chinese Philippines, groups. Of course,
opportunity nila yan para manghimasok sila. At marami pang iba mga ka-wonder, no? At yung mga perang pumapasok dyan, of course, nagiging maingat itong AMLAC. Kaya nga itong Anti-Money Laundering Council ay fini-freeze itong mga assets nitong mga natagpuang espionage spy para hindi sila makakilos. Perfect. No? Habang ito po ay intelligently, through intelligence po ang approach, hindi lang yung basta dakip-dakip and eventually nakakalaya. Kaya nga si Senator Lacson ay nagpupush ng bill, no? Number 33, na i-modernize at palakasin ang Philippine Anti-Espionage Law. No? Sana yan po ipakinggan nila dahil dyan po tayo pinapasok. Patungkol yan sa mga physical, electronic, cyber channels, yung mga i-impose, yung mga strict penalties, lalong-lalo na sa mga foreigners na pumapasok sa extra territory kagaya ng Pilipinas. At ang palasyo ay nakikipag-coordinate na mga ka-wonder, no, sa mga intelligence at law enforcement units. Kaya itong mga sistema na ginagamit nila ay nini-neutralize kasi threat ito sa ating bansa. At marami pa. Ngayon, anong kinalaman ito sa Duterte, sa anggulong Duterte? So yung timing, although 2025, pero iba ito kasi nangyari ito sa administrasyong Marcos. Pero yung concern, no, ay nag-start doon sa presidency ng Pangulong Duterte na ang ating bansa nga ay nagkaroon ng economic tie dito sa China. At alam natin, naririnig natin yung mga agreement nila dyan. So marami pa, kaya pumasok itong Pogo. Alam natin yan mga ka-wonder kung anong operasyon dyan, mga illegal, no, na may maraming cellphone na alam natin na pati itong mga iba pang mga ahensya na nandito sa Pilipinas na offshore ang control. So nakakabahala mga ka-wonder, no? Itong risk dahil nga alam nila na itong mga EDCA ay nandito rin sa Pilipinas. Kaya yung national risk natin mga ka-wonder na tinatarget nga nila itong Philippine military sites, yung mga naval bases, EDCA, pati yung mga sovereign concerns natin mga ka-wonder, talagang persistent itong mga espionage at mga political interference, yung pamamasok sa mga politika na yung mga pro-China bloc, mga pro-China na mga politiko dyan, ginagamit din nila mga ka-wonder. No? Nag-i-influence sila dyan. So nagbibigay sila ng mga tagong tulong, no? Pero ito ay for covert operation. Nagbibigay sila ng mga donasyon, no? Lalo na sa kanilang United Front, itong China-Filipino group. Na marami silang muka, mga ka-wonder, mahirap i-discuss lahat. Na iyan po ay napatunayan na at nadiskubrihan na, no? Ng palasyo na maraming concern itong China na dapat nilang saliksikin ng ating bansa. Lalong-lalo na ang pakikisa ng Amerika sa atin ay lalong pinalakas dahil dyan sa West Philippine-China Sea dispute. Kaya nga kumalat ang EDCA, I believe, 9, 10, 11, marami na. No? Hindi sila basta-basta makaporma. Kaya gumagamit sila ng mga simpleng Chinese citizen na ito po yung mga miyembro ng PLA, mga ka-wonder. Ngayon, si Sara Duterte ay tatakbo sa 2028. No? Makakapag-impluensya ba ang China? Yun ang tanong. Dito sa 2028-2030, napakikialam nila bilang foreign politics. Ang sagot dyan is yes, mga ka-wonder. Dahil anong ginagawa nila rito sa ating bansa? No? Na kung bakit, na anong kiber nila at ba't nandito sila? Sino yung gagamitin nila at sino yung mga pro-China? Obviously lang mga ka-wonder, real talk. No? So yes, globally, China has a long record. Matagal na nilang pinagagagawa yan. Yung pag-i-influence nila, operation nila. Yung funding nila, no? Aligned sa mga groups abroad. Yung may mga interest na sa politika na kinakalaban ng gobyerno, yan, papasukin nila yan o offeran nila at i-best friend nila yan, mga ka-wonder. Dahil meron silang geographical interest, mga ka-wonder. So, itong ginagamit nila mga civic groups, business networks. Maging careful tayo dyan, mga ka-wonder, lalo na kung hindi natin kilala. Yung mga media influencers, ito nga, mga media influencers, ginagamit nila. Yung mga social media vloggers, content creators, binabayaran din yan mga ka-wonder para gumamit ng mga tools para ibagsak yung ating bansa at paupuin yung gusto nila. Huwag mong subukan. No? Ito nga naraman natin, nagpunta pa itong mga ibang vlogger, no? Mga pro-Duterte, mga pro-China. Nagpunta dyan sa China para mag-seminar. Dapat dyan mga ka-wonder yung mga yan, pag natagpuan na kanila pong purpose dyan, para ibagsak ang gobyerno, siraan, at para mailuklok nila yung gusto nila. O nang sa gayon, of course, makapasok at malayang makapag-operate ang China rito.
So ang tanong, meron ba ang China na strategic interest na impluensya ng Pilipinas o yung leadership ng Pilipinas na maaring gamitin ito si Sara Duterte? Ang sagot dyan, according sa ating research, is absolutely yes, mga ka-wonder. No? Dahil bakit? Ang Pilipinas ay central goal ng China dahil sa South China Sea dominance. Alam natin na pinapasok nila yan ngayon at alam natin na ang Pilipinas para tayong bridge. Tayo ay daanan. Strategic ang lugar natin, mga ka-wonder. Kaya napaka-interesado ng China dyan. At blocking yung US military presence, weakening EDSA access, yan yung mga gusto nila. Kaya pag naupo ito si Sara, goodbye itong US na atin dyan. Baka ipatanggal pa yung EDCA dyan. Sigurado yan. At China Fortress ang ilalagay dyan. Kaya mag-isip kayo, mga DDS, na ang iniisip nyo lang, basta, wala kayong tamang pag-iisip. Dahil ang gusto nyo lang, Duterte yan, may naitulong yan ganito. Ang tignan nyo yung disguise na naitulong. And mukhang nag-disguise lang. No? Sasabihin nyo agad, hindi. Bakit? Nakikinig kayo sa mga content creators nila na binabayaran. At ito po nagbibigay, nag-feed sa inyong kaisipan ng mali. Pagpapalit nyo ba yung bansa sa pamamagitan lang ng mga ilang tao na may sariling interes? No? So, ensuring more China-tolerant government. Yan po yung purpose nila. And maintaining economic and political leverage dito sa atin. Baka maging probinsya na talaga tayo ng China at walang ibang sisisihin dyan sa history dahil kayong mga DDS na hindi pa rin bukas ang isip. Salamat po, saludo tayo sa mga DDS na nabuksan yung isip at ngayon ay nagpapahayag ng kanilang pagkontra sa ginagawa nitong mga Duterte. At itong tanong na to, where Duterte and China fit into this context? This is not proven yet, kasi iniimbestigahan din yan, mga kawander. But political analysts, scientists widely agree that Beijing preferred Duterte over other Philippine presidents. Hindi naman sila masaya kay Marcos. Kanino sila naging masaya? Kay Duterte. Kaya sa lahat na maging presidente at magiging pa dyan, malamang pati kay China, magiging pabor siya. Etong China, dahil maka-China itong mga ito. Kita naman sa kanila pong mga ginagawa, hindi mo ba di-deny? Kahit itanggi nila, mga ka-wonder. Dahil magiging less critical itong mga leader na to para sa operation nila. So, nung namumuno si Duterte, anong napala ng China? So, meron silang mga softer rhetoric on West Philippine Sea na sa ngayon ay kiniklaim nila na sila. Lumakas po ang kanilang claim na dati hindi naman. Tingin-tingin lang sila noon. Tingin-tingin na no touch. Ngayon nangaharas na. So, closer diplomatic ties, reduce military activity in some areas. Yun nga sinabi ko, pakapaalis nila yung EDCA dyan at palayasin nila yung kano. Huwag mong subukan. Opportunities to expand influence, mga ka-wonder. At magkakaroon sila ng strategic advantages. So ito ay so wala pa rin, hindi pa rin of course binubulgar dyan yung funding. Pero alam na natin, itong mga kumakalat na impormasyon mula sa mga whistleblowers, insiders at intelligence meron, mga ka-wonder. Dahil ano ang motibo ng China? Basta lang ba sila kikilos na walang pera? Napaka-ironic, mga ka-wonder. So ang tanong, mga ka-wonder, ito yung kinababahala. Magi-interfere ba o tataas ba ang interference o pakipagpakialam ng China kapag si Sara Duterte ay naging presidential candidate? Tatakbo pa lang siya? Posible? Yes. Pero wala tayong sinasabing garantiya na oo. No? Sa guaranteed, let's say, hindi natin sigurado. No? O wala pa. So, why? Bakit pwede itong mangyari? Yun po ang ating opinion, pag-aralan natin. Dahil sa geopolitical alignment, mga ka-wonder, na itong si Sara Duterte nga, like Rodrigo Duterte, na itong si Sara Duterte nga, tulad ng kanyang ama na si Duterte Rodrigo, na may friendlier gestures dito sa mga Chinese. No? Habang tinitira ngayon West Philippine China Sea, mainit na mainit ang issue, tahimik na tahimik sila. Yan ay malinaw na manifestation, na ebidensya, na hindi sila nakikialam dahil sila ay pro-China. Gaya ni Duterte, Rodrigo, hindi sila nakialam, binabayaan lang nila yung China. Pumasok dito, nagpogo. Hindi sila naging agresibo, lalo na dyan sa West Philippine Sea na nahimik. Ngayon, dumating si PBBM, nilabas yung pangil, pero sa diplomatic way. No? Hindi po pwede yung ginagawa ng China, kaya hanggang bomba na lang sila. Once na nag-release sila ng bullet, iba ng usapan yan. That is a sign
an act of war. Kaya kung mananatili si PBBM, yung firmness niya dyan sa WPS, at palalalimin pa yung ugnayan sa US, logically, of course, mga ka-wonder, maghahanap itong China ng kanyang magiging future partner. At ito ay nakikita dyan kay Duterte. Kaya mga ka-wonder, mag-isip-isip tayo. Ngayon pa lang, kumilos na tayo upang protektahan ang ating bansa. At hindi ito hayaan, mga ka-wonder, na lambasting, na ilambast, na waldasin, na walang yain ng mga foreign country dahil magpapagamit ang sarili nating Pilipino. So ano mga realistic nito bilang conclusion, mga ka-wonder? China can attempt to influence a 2028-2030 Philippine election if a candidate aligns with their interests. Kung oo lang ng oo sa gusto nila, posible. If Sara Duterte runs and her policy signals match Beijing's interest, China may try to support her indirectly. Kasi ma-disqualify siya. By the way, itong si Sara natagpuan na itong isa sa tao na naging funder niya during election kakasuhan, At sana pag yan ay napatunayan na ng husto, ayon dito sa report, dapat siya ay ma-disqualify sa kanyang posisyon. At ito nga, nagbigay na ng signal ang ating Pangulong Marcos na pwede na dakipin. Kasama na dyan sa listahan. Itong sila Bong Revilla, sila Chis Escudero, at itong si Joel Islord na napaka-ipokrito na dapat patunayan niya talaga na wala siyang kasalanan. Kaso nga lang, may kaso na siya. At na-welcome na sila dun sa hinandang selda. So, kapag yan ay nangyari, mga ka-wonder, na ito ngang maupo si Sara na mag-i-impose ng kanyang soft power against China, if ever na, yan po nakikita natin, influence network businesses linkage on online operation. Bagamat wala pa tayong nakikita dahil nga covert yung mga operation yan, mga lihim, alam nga naman ibulgar nila. Kaya po, wala tayong prueba pa na yung committed itong China, suportahan si Sara. Alam nga naman ibulgar nila yan, napaka-simple lang kung gagamitan natin ng common sense, mga ka-wonder. At wala pang maipuprove tayo na nagpopondo rin ito. Na talagang verbally, although may mga intelligence report, may mga whistleblower, may mga insider, through itong mga social media creators din, na nagbubulgar din dahil sila'y maka-Duterte noon. Nasa loob sila mismo. Ito po'y mananatili pa ring aligasyon, mga ka-wonder, until verified, kaya nga iniimbestigahan. Kaya nga iba noon, allegation pa rin. Hanggang sa napatunayan, kaya ayan, kulong. At magkaroon na tayo ng official investigation at intelligence disclosure para matuldukan na itong mga balahura na ito na bumabalasuba sa ating bansa. Hindi porke lagi na lang tayong magiging tupa. Sabi nga, it is better to be a lion in a day than to be a lamb all your life. Kaya ito si Pangulong BBM ay saludo tayo dahil nilabas niya yung kanyang pangil. Amazing. Dahil siya ay firm, wala siyang pinasisino. Ito nga si Martin Romualdez, kakasuhan. Lahat dyan ay isa-isahin. So hanggang dito lang tayo, mga ka-wonder. If you like this video, give me a thumbs up para mai-introduce ni YouTube sa iba pang viewers. And please share this video para malaman nila ano ang impluensya ng China at maaring gawin ito pag tumakbo si Sara Duterte at anong mangyayari kapag nakaupo na si Sara Duterte sa ating bansa. Ito ba'y magiging checkmate na? And don't forget to subscribe, hit the notification bell icon, and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli, mga ka-wonder, God bless.